Bigyan mo siya, bigyan mo siya. Meron lang po. Bigyan mo lang mga. Pero makita ko yung yabang. Okay na ba? Opo, okay na po. Topic po natin ngayon ay ibahagi ang iyong sarili. Pakibasa po yung root 1:11. Wait. Samuel, Jared. 11. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaya. Pero ako yung asawa. Okay na po? Okay na! Okay po. 11. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakapa upang inyong pangasawa. Sinasabi po dito, ay pinapahayag po dito sa verse na ito, napilit na pinapahuli ni Naomi ang kanyang mga manugang sapagkat iniisip niya ang kapakanan ng kanyang manugang. Yung verse 12 po. Verse 12. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawa. Kahit na umaasa ko asawa muli, o kahit pa ngayong gabi, ako mag-asawa muli. Pinipilit ni Naomi sina Ruth at Orpah na umuwi na lang sa kanilang magulang. Sinabi niya na matanda na siya para mag-asawa ulit. Kahit magkaasawa siya ngayong gabi. At mga anak agad ng mga lalaki. Yung 13 po. 13. May tipay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyo, ika'y hindi mangyayari. Kaya, mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Truth 1. Sinasabi po dito, sinubukan ni Naomi na hikayatin sila na hindi dahilan kung maghihintay pa sila ng napakatagal para mapangasawa ang mga anak. Yung 14 po. 14? Pag sinabi nito'y lalo silang nagtiyakan. Pagkasabi nito'y lalo silang nagtiyakan. At hinagka ni Orpah ang kanyang dayna. Nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. Nagluksa sila at nalulungkot dahil sa kalagayan ni Ruth. At umalis sila ng di kasama. Yung verse 16 to 17 po. 15, 16, 17. Ay, 15. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bahay, sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. 16. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa iyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako tumira. Ang iyong bayan inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking Diyos ang magiging aking Diyos. 17. Kung saan kayo mamatay, doon ako namamatay. At doon din ako maibigin. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalay tayo ng kamatayan. Ang sinasabi po dito, katulad na sinasabi ni Ruth, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na kasama natin siya saan man tayo magpunta at maging matatag at maging tiwala na at maging matatag at magtiwala sa Diyos. Magtiwala.
siya saan man tayo magpunta. At maging matatag, maging magtiwala na ang Diyos ay kasama natin. Yung eating po, 18. Makita niyo na yun. Hindi na talaga siya. Nasumama sa kanya. Hindi na siya tumuto. sasabi po dito, sa kabila ng magiging balo at mahirap na yuri at walang may tutulong kayo, pinili pa rin ni Ruth na patuloy na samahan si Naomi na nanunumpa si Ruth na walang makakapag-iwalay sa kanila, maliban na lang ang kamatayan. Ang yung bilas po is yung asawa ng kapatid ng asawa mo. Wait lang. Isa pa. Yung Kapatid ng asawa. asawa ng kapatid ng asawa. Asawa ng kapatid ng asawa mo. Asawa ng kapatid ng asawa. Asawa ng kapatid. Yung asawa mo. Asawa ng Kapatid kapatid. niya. Asawa ng kapatid. Asawa ng yung okay. Asawa ng kapatid. yung balo naman po is yung babaeng namatayan ng asawa. Yun lang. Ito na yun. Tanong ko. Dapat. Ilan yung kayo? Asya, asawa ng kapatid ko. Yung asawa niya. Paano na ibahagi sa Asawa ng kapatid ng asawa. Yung asawa mo. paano na ibahagi? Kasi yung tayo niya, ibahagi ang iyong based na sa ano, yung pagiging ano po ni Ruth kay Naomi, yung ano niya po, parang Kasi Sir? Tanong mo paano na ibahagi yung kanyang sarili? parang binigyan Bahagi niya rin. yung buhay niya kayo ni Roma. Kahit maaari mo. Walang. Wala nang patutunguhan niya. Ito po Sure. Determined ka. Kasi ano po, yung question mo po ito sige. Kaya ako po binibigay yung sa daily bread ko kasi po, iba po talaga yung sa may Bible po, dun po sa daily bread. Kaya po dun sa kumuha ng verses, iba po talaga yung magiging title ng daily bread sa title po ng Bible. Kaya ako po binibigay yung mga, yung picture po, pinipicture po yung Para daily siyang bread. Kasi dun po talaga yung title ng, ayun po talaga yung connected, dyan po talaga yung title ng sa daily bread. Nagkukwento lang din siya. Opo. Hindi ko talaga. Pero ayos lang din naman yung ginagawa kasi. Pero po may, Kasi may, kasi may iba't ibang revelation kasi sa atin. Kaya okay lang ginawa ko. Yung wala yung mga nakakuha naman po natin. revelation sa iyo. Okay. Any question? May question po ba kayo? So ano po yung ano, naging katangian po ni Ruth? Meron po dun dalawa. Selfless. Yes. Now. Ano po sa ano natin Nene? Very good kasi po, ano po sabi ni, yung ginawa po ni Ruth po dun sa pinakita niya pong katangian niya. Una po is yung magalang. Pagiging magalang niya po doon. And yung pangalawa po, yung pagiging tapat niya po, yung pagiging loyal niya po kay Ruth. Na kahit saan man pumunta si Naomi, na doon din po siya pupunta. Di ba po sinabi po doon? Na naging loyal po si Ruth doon. So yun nga po, dun nga, kung may relate po natin sa sarili po natin, sa relasyon po natin sa Panginoon, yung pagiging tapat po natin sa Kanya ay dapat din katulad ng Panginoon na naging tapat po sa Kanya. Naomi, na kung saan man pumunta si Naomi, ay nandun din po si Ruth.
Kaya dapat maging halimbawa po sa atin yan si Ruth, na kung saan man tayo, kung nasan man ang Panginoon, ay dapat din nandun din po tayo. Kung saan man po nakatira ang Panginoon, ay dapat din nandun din tayo. Ang hirap, di ba? Ano ba yun? So, any question ba? May question pa po ba kayo? Confusion. Wow! Okay, clarification. Clarification. Manong yan si Manong. Ulit na po ng prayer. Wala na po, sige na po. Dati na. Para bumabagay. Sama na po yung... Pray daw po. Yung... Sama na po yung practice. Tsaka po yung pag- tsaka yung pag-uwi. Dati na. Okay, joke lang. Ano po yung Practice, tsaka itong... Ano po yung ano pa? Practice po. Okay, let's pray po. Yes, Lord, Father God, maraming salamat po na ito, Lord. Binigyan niyo po kami ng mensahe niyo, Lord. Ang Lord, nadalaan po, Lord. Ang practice-an po, Lord, na kayo, Lord. Maganda ang flow nito, Lord. Lord, ang lahat ng instrument, Lord, ay maging mais, O Lord, at dancer, O Lord, ay magbigyan niyo po ng steps, O Lord. Pagkalinisin niyo po ang aming puso, O Lord, at alam mo sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.